Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita, House Speaker Faustino Boji D. III, personal na ibinigay sa ICI ang mga transcript, dokumento at ebidensya mula sa investigasyon ng House Infracom. Bago ito, inanunsyo rin ang pansamantalang pagsuspinde sa pagdinig ng naturang komite para magbigay daan sa gagawing pag-iimbestiga ng ICI. Tiniyak naman ng Kamara ang pakikipagtulungan sa investigasyon. Si Kate Renya, una sa Balita Live. Kate? Kate? Ang pagpasa ni Speaker Boji D ng mga dokumento sa ICI ay maituturing na isang hakbang para maipakita ang kanyang commitment sa kanyang liderato na sumusuporta sa gagawing investigasyon ng binuong komisyon. Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga halagang dokumento na nakalap mula sa mga pagdinig ng House Infrastructure Committee ng Kamara. Mababatid na binuo ng Administrasyong Marcos Jr. ang ICI para magsagawa ng masusing investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Una na itong inanunsyo ni Bicol Saro Party List Representative at Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon sa isinagawang press conference kahapon. Para maipakita ho talaga natin sa mga kababayan yung kanyang institutional commitment to work with the ICI, it will be Speaker Boji D himself that will turn over the documents to the ICI today. Dito ibinahagi rin ng mambabatas kung ano-anong dokumento ang ibibigay ng Kamara sa ICI. Particularly, yung pong mga litrato at mga financial statements na nakal, particularly dito po sa mga Discayas at yung pong mga litrato, screenshots na pinakita po ni Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa kaparehong press con, inanunsyo rin ni Representative Ridon ang pagsuspinde sa mga pagdinig ng Infrastructure Committee ng Kamara para bigyang daan ang ICI. The House Infrastructure Committee has full faith in the mandate, integrity and competence of the Independent Commission for Infrastructure. We trust that through its work, the ICI will be able to ensure transparency, that it will be able to ensure accountability, and most important of all, that it will be able to ensure justice. For as long as the ICI is conducting its work, proceedings of the House Infrastructure Committee will remain suspended. Matatanda ang nakapagsagawa ng dalawang pagdinig ang Infracom na layong imbestigahan ang mga flood control projects. Nabunyag sa mga nakaraang pagdinig ang pagbitiw ng ilang miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB dahil sa aligasyon ng korupsyon. Nalaman din ang 1 bilyong pisong cash assets ng MG Samidan Construction at ang paglago ng kita ng mga Diskaya Link na kumpanya mula 2014 hanggang 2023. Nagresulta rin ang pagdinig sa mga testimonyang nag-uugnay sa ilang matataas na opisyal sa GOATS at substandard flood control projects sa Bulacan na kasalukuyan ng iniimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipinagmalaki rin ng mambabatas ang mga hakbang para sa transparency tulad ng mandatory conflict of interest disclosures para sa mga kasali sa pagdinig, maging ang mga recusal protocol sa mga miyembro ng Kamara na nabanggit sa mga proceedings. Tiniyak din niya na magpapatuloy sila sa pagbuo ng mga bagong panukalang batas, kabilang ang mga hakbang para masiguro ang malinis at tamang proseso sa mga proyekto at pondo ng gobyerno. Pinangunahan ni Representative Ridon ang Infracom bilang co-chair at binubuo ito ng 3 komite, Committee on Public Accounts, Public Works and Highways, at Good Government and Public Accountability. Samantala, buo ang tiwala ng komite sa kakayahan ng ICI para siguruhin ang pagpapalakas ng transparency, pananagutan at higit sa lahat ang katarungan na kailangan ng bansa. So, we have faith on all of the investigative bodies that are doing it. So hopefully we can get to the bottom of all of this. Ipinahag din ni Representative Ridon na ang mga napangalanan ng mga legislator ay maaaring magpaliwanag sa Department of Justice, ICI, Anti-Money Laundering Council at iba pang ahensya na nagsisiyasat sa mga isyu ng korupsyon sa flood control. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Kate Renya.